Ito ho ang mga nagreklamo po sa amin. Lahat sila ay hinikayat na mag-invest sa clinic matapos nilang makita ang post ito sa social media. At gumagamit din daw po ng celebrity para mahikayat itong mga investors na mag-invest. Problema nga lang, pag too good to be true, magduda na po kayo. Ayon sa Securities and Exchange Commission, hindi sila rehistrado magkalap ng investment. Bukod din po doon sa ating revocation order, hopefully makapag-file po tayo ng kasong kriminal sa paglabag ng Securities Regulation Code at saka yung Financial Products and Services Consumer Protection Act na may parusang pagkakulong separately 21 years, overall 42 years ang kinaharap. Ang gobyerno mismo tatayo sa inyo, may paglabag dito, may panloloko, kaya antayin na natin dito. Unang-una kasi Dermacare kasi yung pangalan nung pinagbigyan namin ng pera. Yun din yung naka-indicate sa kontrata. Sabi nila, aside dun sa Dermacare, meron silang affiliated na company. Ang ganda kasi nung binigay nila na benefits. Every month, meron kami marireceive na fixed income, tapos mababalik pa yung return of investment namin after 2 years. Tapos meron pa kaming mga complementary na mga benefits. Like yung worth the same amount na in-invest namin, pwede namin magamit doon sa physical clinic nila. Mahikayat ka talaga. At the same time kasi, hindi naman kasi maliliit na tao, hindi biro yung mga tao na ginamit nila as ambassador. May physical store sila eh. May kontrata din silang pinapakita, mayroong certificate, at may cheque. Ngayon, hindi na namin sila makontak eh. Gusto talaga namin is mabalik yung capital namin. Ilang taon din namin yung pinaghirapan, hindi naman yung basta-basta. Miss Chanda, hindi biro, yung pinagkuhanan namin, yung legal yun, ibalik mo kung ano yung nakuha mo sa amin. Kasi bakit namin ilalantad yung sarili namin dito sa media kung lahat to kasinungalingan, di ba? Hindi kami maghahabol kung nasa sa amin yung pera namin. At makakasama natin ngayon, dalawa doon sa mga nagre-reklamong investors. Magandang umaga sa inyo. Okay, yung mga naunang batch sa inyo, kilala nyo rin yun? Opo, nung nagpunta po kami dito. Punta kayo. 21 pa lang katao, 21, ito ho, mga nagreklamo po sa amin sa Dermacare Clinic. Lahat sila ay nahimok daw ho, hinikayat na mag-invest sa clinic matapos nilang makita ang post ito sa social media. Mga investment packages ang inalok sa kanila. Mula 100,000 pesos hanggang 1 million pesos. Mukha naman daw lihitimo ang Dermacare dahil marami itong mga branches, karamihan na nasa loob ng mga sikat na mall sa bansa. Mula taong 2020 hanggang 2022, maayos naman daw ang kanilang kita. Pero pagpasok ng January 2023, nagsimula na. Ito yung mga checking nagtalbugan ng in-issue sa kanila. Hanggang ngayon, patuloy pa rin daw sila nag-aalok ng investment ng Dermacare Clinic. And problema po rito, nag-i-issue po rin sila ng post-dated check na ito po'y gamit nila na patunay na iyan po mga post-dated check for investment. At gumagamit din daw po ng celebrity para medyo mahikayat itong mga investors na mag-invest. Ang mga victim ho na parang sila ho'y hinikayat daw po na di na mag-invest na kayo dahil mataas yung return of investment. At problema nga lang, pag too good to be true, magduda na po kayo. Yung kanilang naibang, ito'y sistema ng pagbebenta or selling proposition, nag-i-issue po sila, dagdag po to, parang freebie or bonus. Nagbibigay po sila ng libreng serbisyo tulad ng facial and slimming services plus discount sa mga packages. Tinatawag din nila mga beauty ambassadors or beauty partner daw sila. Ang inarereklamo pong may-ari ng Dermacare, at gusto natin sila bigyan ng pagkakataon din, Chanda at Atienza. Ayan po, sila rin po nagbigay ng picture dito. Sino si Eileen? Ikaw naman, si Maria Cristina. Bakit yung iba wala ngayon dito? Sir, hindi po namin alam kasi iba't iba pong area po. Iba't ibang area. So, complainant kayo. Marami kayo eh. Opo. Ang Dermacare ay rehistradong under the name as Skincare Venture Incorporated. Nakarehistro po sila. Nabigyan sila ng Certificate of Registration February 2019. Ayon sa Securities and Exchange Commission, ang Dermacare bilang isang skincare clinic at hindi sila rehistrado magkalap ng investment. Dahil ang pangunahing kanilang negosyo, ang layunin, ay i-manage at i-maintain yung sinasabing mga balat or skincare. Ang korporasyon hindi raw pwede mag-solicit o tumanggap or kumuha ng investment. Shall not solicit, accept, or take investment, placement,
from the public yung mga bigay sa publiko. Lalo-lalo na kapag ito'y investment contract. Nakarang September, nag-issue ng SEC, Securities and Exchange Commission, ng ito'y babala sa publiko na wag kayo mag-invest sa Dermacare. Sinasabi po rito mga boss, the public's advice to exercise caution in dealing any individual group of person soliciting, naghihikayat, nagkakalap ng investment para doon sa sinasabing Dermacare. Do not invest. Stop investing dito raw po sa investment scheme na inaalok ng Dermacare. Ang nagsabi po yan, Securities and Exchange Commission, binabasa ko po. Nag-issue na ng show cause order ang SEC para sa mga incorporators na tigilan na. Subalit hindi po humarap ang mga opisyal ng Dermacare. Nitong November 2023, nag-issue ng revocation nito hong order ang SEC sa Dermacare na yung Certificate of Incorporation ng Registration Beyond Skin Care Ventures ay hereby revoked. Alam nyo ba to? Hindi nyo alam? Pinalam namin kasi kami nag-imbestiga na. So sa parting to, ang isang clinic hindi po pwede magkalap ng investment. Ang trabaho ng clinic, ayusin, pagandahin yung balat ng tao. Makakausap natin ngayon, Director ng Enforcement Investigator Protection Department ng Securities and Exchange Commission, si Director Oliver Leonardo. Director Leonardo, magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga, Ben, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programang Bitag Unlimited. Sir, kami po ay nagsabi na po kami na nagbigay na po kayo ng advisory dito po sa lumapit po sa dami po nila, 21 people, naloko raw po sila, pero nagbigay na po kayo ng investment. Sir, linawin lang po natin, nirevoke nyo na po yung license na itong company na to dahil lumabag po sila at ang revocation po dito ho sa Beyond Skin Care Ventures, ang dami pong lumapit po sa amin. Kumilos na po kayo noong November 23, nag-issue kayo ng revocation sa Dermacare kasi sila po ay nagkakalap ng mga investment, nagpapakita ng mga post-dated checks. So, kumilos na po kayo. Ano pong karagdagang update? Ano pong inyong mabibigay babala sa lahat po na gumagawa nito, lalo na pagklinika, hindi po pwede magkalap ng investment? Sir Ben, bukod po doon sa ating pinalabas na advisory o babala, warning sa ating publiko na meron po kumakalat na ganitong investment scheme propagated nitong Beyond Skincare or Dermacare. At bukod din po doon sa ating revocation order na ipinapawalang bisa na ang kanilang rehistrasyon bilang isang corporation. Patuloy pa rin ang investigasyon natin at tayo po ay nangangalap ng ebidensya. Hopefully makapag-file po tayo ng kasong kriminal sa paglabag ng Securities Regulation Code at saka yung tinatawag na Financial Products and Services Consumer Protection Act na may parusang pagkakulong separately 21 years. So overall 42 years ang kinaharap ng mga respondent natin dito, no? Yung pinangalanan nyo na si Miss Chanda Atienza, siya po ang may-ari, plus other officers at yung mga nagpo-promote at yung mga nagpapalaganap nitong investment scam na ito. Okay. Attorney, kaya po kami po ay base doon ay lahat po ng mga sinasabi po ng mga ito yung nagko-complain, may waiver po sila na talagang mga sinasabi po nila dito. Although, chinek po namin, nag-investigate po kami, may mga na-issue na post-dated checks. Ito po yung mga post-dated checks, a promise of an ROI, return of investment. Nagpapakita po sila, marami po sila. Kaya lahat po, bago kami mag-imbestiga, nakasulat po lahat sa waiver niya na lahat pong sinasabi na true and correct. Although, sir, napatunayan naman ninyo, sir, na pagkalap talaga ng investment ni klinika ka, hindi po pwede yun. Sir, ang makakalungkot dito, attorney, ako'y dediretso sa inyo. Kapag nabiktima yung mga investors na to, attorney, ang nangyayari, pumupunta sa amin at ang gusto, mabawi yung kanilang investment after the fact na nakapag-invest na sila. No, unknowingly, na hindi nila alam na illegal yun at hindi po pinapayagan ng SEC. Ano pong nakikita nyo rito, attorney? Kasi kami, ini-inform na lang namin ang public sa tulong po ng inyong tanggapan na ma-educate yung mga tao, ma-inform yung tao so that for presentation purposes, educational information ang ginagawa po namin. Other than that, attorney, sa palagay mo kaya, itong mga lumalapit sa amin, makukuha pa yung kanilang in-invest, particular dito, sa mga ganitong klase?
Yan ang nakakalungkot, Sir Ben, sapagkat pag nagpakawala na po tayo ng pera, mahirap na. Theoretically, pwedeng mabawi ang pera, magpa-file tayo ng kaso, at ang korte naman sa pamamagitan ng proseso, pwedeng mag-award ng damages. Bukod pa, doon sa kanilang mga other remedies, civil case, breach of contract, at yung specific performance, kasong kriminal kagaya ng syndicated estafa, pero dadaan po sa proseso. Kaya mabuti po, kagaya po ng inyong advocacy sa pakipagtulungan sa aming ahensya, na magkaroon po ng awareness, kamalayan ng ating mga kababayan. Sila po ay bago mag-invest, i-check muna nila sa amin. Meron na nga po tayong mobile application, yung SEC Check Up. Makikita po kung ang isang entity ay registered bilang korporasyon. At pinakamahalaga dito, hindi lang po sapat yung pagiging registered mo bilang isang corporation sapagkat nangangailangan pa ng tinatawag na permit o license o yung secondary license para mangalap kayo ng investment. Gaya nga nito, sa kaso nito, Beyond Skilled Care Ventures na register sa atin pero sa pamamagitan naman ng kanilang primary purpose, expressly, ipinagbabawal na mag-solicit sila ng investment at wala silang lisensya. So, yun po, kailangan po magsaliksik, mag-conduct ng tinatawag na due diligence. Bilang isang investor, bilang isang consumer, yan po ang ating paalala. Ayun. Attorney, malaking bagay pong sinasabi ninyo kasi bihira na po ito. Now these days, ang pinakamalaking scamming normally, cybercrime na po ito nangyayari. Ang taas po talaga pagdating dito sa mga ganitong klaseng problema. Ngayon, attorney, bibigyan ko kayo ng pagkakataon kayong dalawa. Gusto yung tanungin, mas maganda. Sige na, go ahead. Ayan, si attorney. Pwede po ba niyong makita lahat din po na affiliated dyan kay Beyond Skincare? Kasi ang minention niyo po ngayon is Dermacare lang, which is nag-invest po kami is kay Dr. White at saka yung iba naman Mandala. So, gusto kong sila rin ay para rin sa kaalaman ng publiko, hindi lang Dermacare po yung ininvestan ng mga taong nagpunta dito. Pati din po yung Dr. White at saka din po yung Mandala. Yes, ma'am. Ma'am Eileen at si Ma'am Maria Cristina, titignan po natin sa ating records at makabubuti po na sa pamamagitan ng programa ni Sir Ben na Bitag Unlimited, kayo po ay makipag-ugnayan sa aming opisina at para mabanggit nyo sino-sino yung mga nakasalamuhan nyo, sino yung nakausap nyo when you invested dito sa Dermacare. Attorney, available po ba ang kaso kung sakali kay Chanda Atienza? Ito na nga, tayo ay naghahanda na para sa kasong kriminal. Yung criminal case, paglabag or violation ng Securities Regulation Code at yung tinatawag na FCPA. So, makakatulong po kayo bilang biktima sa pagpapatunay na kayo ay nag-invest at tutulungan din po namin kayo gumawa ng inyong complaint affidavit para ma-capture natin yung mga violation at magkano in-invest, yung mga ebidensya, yung mga post-dated checks na in-issue sa inyo at tumalbog. Okay, nakuha niya. Kayo naman, may tanong ka? Attorney, makakasama po ba sa kaso yung nag-invite sa amin na mag-invest? Paano po kung sakali na itanggi po niya na siya po yung tumanggap ng investment namin? Yung pong mga manager po yung sa mga clinic. manager po dun sa clinic ng Dr. White. Kasi parang sinasabi po kasi nila na labas na daw po sila dun sa case kasi nag-resign na din daw po sila after daw po nung dineclare na lugi na po. Kaya po nagsara yung mga outlet nila po sa mga SM. Yan. Ito po, ating ipinapaalam sa publiko. Sa mga ganitong investment scam, hindi lang po limited doon sa mga tumatayong mga directors o officers or incorporators ng isang
corporation, kung siya man ay registered, maging yung mga nagpo-promote, yung mga nagpapakalat itong investment scam ay masasangkot sa kaso. Kasi hindi lang po dapat yung korporasyon ay registered sa SEC na may permit at license para mag-solicit ng investments. Gayon din naman po yung mga tao na nag-aalok nito, kumukuha po sila ng lisensya sa amin bilang securities salesman. Okay. Kasi regulated activity po ito eh. Dapat qualified po yung mga individual na nag-eengganyo na mag-invest kayo. Kaya nakakalungkot sa Dermacare, pinangakuhan kayo ng 12.6 rate of return sa isang quarter. Na kung susumahin nyo, that would be equivalent to 50.4% annual o interest sa isang taon. Eh sabi, spread over 5 years yung kontrata nyo yung franchise partnership agreement. So, i-multiply nyo yan. Yung 50 times 5, that will be 250%. Nako, laki. Oo. Eh, isa naman po kayo makakita kahit na malalaking kumpanya, established ones. Okay. Eh, hindi pwedeng makapag-garantiya ng ganyang napakataas ng kita. Sabi nga ni Sir Ben, too good to be true. Yan. Okay. Attorney, marami na po kayong nagawa. Sana kung nakikinig at nanonood, hindi po kami napapagod sa pagbibigay babala. Kaya lang meron pa po kuminsan na talagang for whatever reasons, sumusugal din sila Kaya nabibiktima, attorney. With that, attorney, kami nagpapasalamat. Siguro the only way to do this is to file a case. Yun ang sinasabi ninyo, mag-aantay sila yung criminal case na ipafile ninyo. And then siguro yung hukom na rin, nasa hukuman na po to at hindi na pwedeng pag-usapan. Although maglalabasan pa yung ibang biktima, that's the purpose of this. Kami po yung nagpapasalamat po sa inyo, attorney. Unless you have something more to say, we'll let you go. Yes, maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Ben. Muli, pinapaalala po natin sa ating publiko na bago po tayo mag-invest, i-check po muna ang ating website, yung i-download yung SecCheck app at hindi po como nakatanggap tayo ng payout, legitimate po yung pinag-investan nila. Talaga po magko-collapse later on. Ponzi scheme nga ho, fraudulent. Hindi lang po limited yung mga scammers dito sa Pilipinas. Kung mga internet na po tayo, digital na, sabi ni Sir Ben. Kaya doble ingat po. Alright. With that, attorney, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din po kayo, Sir Ben. Alright. Ganito na lang. Kahit na pag-usapan natin to, mag-aantay tayo sa kanila. Magsasampa sila ng kaso sa kanilang pagsampa, hindi sa atin. Pinag-usapan natin dito para maglabasan ng ibang mga biktima. At dito, tinatapos na natin. Wag na tayo mag-uusap. Hanggang dito na lang tayo. Mag-antay na tayo ng aksyon na gagawin ng gobyerno. Ang gobyerno mismo tatayo sa inyo. May paglabag dito, may panloloko. Kaya antayin na natin dito. So in the meantime, we'll keep you posted dahil sa kamay na yan ng SEC, i-file nila ang kaso, criminal. Depende kapag medyo pangmalawakan na yan. Sus Mariosep, ang laki ng kaso dyan. Syndicated staff yan. Pag medyo, may no bail pa yan You get it? So okay? So antayin na muna natin dito. Higit sa sumbungan, anumang reklamo binibigyan solusyon. Investigahan. Ito po, pag nag-isang pambansang sumbungan, tulong serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po, tatak, hashtag, ipabitag mo.